Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Critics Promotions. Ang boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kaliwanagang banal na Santa Maria. Sa lingkong ito ay hinggil sa issue ng we voice fair justice on the Sera case, na kung saan ay isang malaking kontrobersyal na kasong palaisipan kung ito ay rape slaying o no crimes committed in the case by the 11 suspects sa pangyayaring ito. So, i-highlight natin itong nangyari. So, kamakailan ay nagkaroon ng isang kaso ng o ayon sa pagbabalita ay sa inilabas sa publiko ay natagpo ang walang malay itong si Christine Dacera na isang flight attendant sa isang hotel sa Makati. Kasama nito sa kanyang tinutuluyang kwarto sa hotel ay yung mga kaibigan nito na mga di umano yung mga bading o mga bakla. Ngayon, bago ito ay nagkaroon sila ng party o evening party in the eve of the New Year hanggang sa kinabukasan yon. So ngayon ay 11 person yung kasama niya ron, bading at mga lalaki, at pati siya, no? Pang 12 siguro siya ron. At sila yung nagkaroon ng kasiyahan doon sa bago magsalubong ng bagong taon. So, ngayon, nung matagpo ang walang malay, si Christine at isinugo ito doon sa clinics ng hotel. At nung hindi na siya ma-revive, dinala siya doon sa Makati Med. At doon na siya dineklara ng DOA o death on arrival. So ngayon, nagkaroon ng medical, legal at autopsy sa biktima na ang naging cause of death ay rupture aneurysm. So ngayon, ano ba tong rupture aneurysm? Yung ngayon do sa mga inilalathala, walang idipinidong sinasabi ro kung ano yung rupture aneurysm do sa ating mga nabasa. So ngayon ay do sa iba't ibang interpretasyon ng rupture aneurysm, yan ay yung ugat na nagmumula sa puso pababa at pagtungo sa iba't ibang parte ng katawan. Ngayon, yung mula dun sa puso, ito po pwedeng pumutok at hanggang sa abdomen. Ngayon, yan ay po pwedeng hypertension o high blood. Mag-cause ng high blood yung rupture aneurysm. Or, pwedeng stroke. At pwede rin ito na iba't iba pang bagay na cause noong pagputok noong sinasabing main lead na yon na yung aorta yata yon na sinasabi o yung sinasabi nating aneurysm. So ngayon ay yung exact na sinasabi nito na rupture aneurysm nandoon sa medical legal. So nag-highlight lang tayo from the other from the medical mga information on the na nakalap natin. Pero yung tunay na kung ano ba yung exactly, kasi malawak siya, broaded siya, marami siyang, hindi siya iisang sakit lang. So, iba't iba. So ngayon, ang tinitingnang anggulo ng pulis dito ay rape slay to. O ito ay ginahasa at pinatay yung biktima. So, may mga pasa din siya sa parte ng katawan, doon sa tuhod. May hiwa doon sa hita, doon sa ilalim ng kanyang hita, etc. etc. So, may mga sinasabing maaring nag-intake din ito ng droga o naka-intake ito ng droga sa party na kung saan ay may inilagay di umano sa kanyang inumin. According to Christine, nung
kanyang sinabi ito doon sa kanyang kaibigan, ayon doon sa pahayag ng kaibigan niya na bakla, doon sa mga inilathala. So ngayon ay ang aneurysm base doon sa ating mga kinalap na mga medical information, hindi ito doon sa ano no, sa sa medical legal, doon sa medical information natin nakalap. Yung maging ang aneurysm ito ay natural, pwedeng ito ay natural death or ito ay po pwedeng due to other instant na maaaring persang mag-cause ng rupture aneurysm. So yung ano yung natural death alam ba nagkaroon ka ng failure sa iyong health. So yun ay maaaring umusbong pero dahil sa matagal na nagkakaroon ka ng mga ganyang problema at saka ka lamang nag-ukur yan. Pwede rin na yan ay mag-ukur instantly na wala ka namang problema sa kaluso, wala na bata pa para magkaroon ka ng hypertension o kaya ng stroke, ay yung presence of drugs. So kung ikaw ay may droga sa katawan at iba't ibang droga na maaari mo na intake, yon ay magti-trigger para ikaw ay magkaroon ng aneurysm o pumutok yung iyong mga ugat. Aside from that, ay post-trauma. Meron din gano'n. Maaaring ito ay napersa sa gano'n. Ngayon, ang medical legal, yung autopsy, yan yung siyang tanging pangunahin na mga ebidensya o concrete o magpapatunay o sertifikasyon ng isang doktor na yung kung ano ang nangyari dun sa katawan ng biktima, ano naging cause of death, at ano ang nangyari sa kanya para ma-determine kung mayroong ano yung cause of death o anong ang ginawang krimen doon sa body ng isang biktima. So yun yung autopsy o yung medical legal, isa sa mga pangunahin yan na mga isinusumiti para doon sa ebidensya na pagbabasihan ng prosecution. Kung ito nga ba ay halimbawa yung sinasabi ng pulis na reklamo na rape slay. So madedetermine yan ng autopsy at saka ng medical legal. At iba't ibang patunay na sususog doon sa ikinakasong rape or slay o yung anong pagkamatay na maaari pang maging makakalap na ebidensya. So ngayon, sabi ng Malacanang, hindi pa naman daw close ang kasong ito ng Dasera case na hindi porke yun ang lumabas na medical report or autopsy ay tapos na yung kaso. Hindi pa, umuusad pa yung kaso. Mayroon pa mga investigasyon na gugulong doon. Doon sa issue ng rape, according dun sa medical legal na ilathala dyan, ay walang force lacerations. Yun yung sinasabi roon. Ngayon, doon sa sinasabi naman na pagkamatay, ay wala namang indikasyon na siya ay pinaslang, kundi ang sinasabi nga lamang ay rupture aneurysm. So, ngayon ay hindi porke walang laceration ay wala nang abuso nangyari. Hindi porke yan ay aneurysm, hindi na siya pinaslang. So ngayon ay tayo ay mayroong katanungan dito sa ating mga investigador dito. Halimbawa lang in contracting with the medical legal orders autopsy sa ating investigador o sa ating justice system, sa ating mga prosecution. So unang-una halimbawa, yung bang babae, maaari ba silang sabihing ma-rape na walang laceration halimbawa? O halimbawa, pwede ba silang i-rape ng halimbawa sila ay tulog, sila ay walang malay o malagihay, yung wala sa wisyo, yung hindi mo siya makausap ng matino, parang gano'n. Pwede ba silang ma-rape ng gano'n? So ngayon ay maaari ba silang ma-rape na halimbawa mayroong yung lalaki gumamit ng kondom, pwede bang raping niya yung babae gumagamit ng kondom yung lalaki halimbawa? So ngayon sabi ng mga kaibigan nung biktima ay nagkainuman sila sa party. Maaring may droga pa na involved dahil nga doon sa nasabi niya, doon sa kaibigan niya, parang hinalo. So doon at doon sa CCTV na pinapakita sa mga inilathala ay parang nag-pass out na siya ron. So mayroong nakabulagta na siya ron at saka binubuhat siya. So parang siya ay medyo talagang
sobra na yung kanyang kalasingan doon sa kanyang pinakikita sa CCTV. So ngayon, ilang katanungan pa din ay halimbawa yung biktima ba ay kung halimbawa yung gano'n nga siya ay hinalay ng gano'n, halimbawa tulog or wala na sa sarili, due to kalasingan or may friends pa ng droga, hinalay siya ng gano'n na halimbawa hindi lang isa o ginamit siya ganun ng hindi lang isa, marami, ay pwede ba mag-cause ng aneurysm yun? Halimbawa, na yung kung siya ay ginamit ng isang lalaki, na siya ay yung nasa under ng kalasingan. Yung ba pwedeng mag-cause ng aneurysm at yung ba rape? Ang babae ba kapag ginamit ng lasing, walang malay, tulog, hindi mo makausap ng matino, rape ba yun kapag ginalay siya ng gano'n, no? Ginamit siya ng lalaki. So, yun ba yung maituturing na rape? So, yun. So, ngayon, ang sabi, in contract to the medical legal, ay walang laceration. Ibig sabihin, parang lumalabas na walang penetration doon. Pero, mayroong o walang puwersang penetration. Hindi naman sinasabing walang penetration. Walang puwersang penetration, pero mayroong semen doon sa loob ng babae o doon sa biktima. So, ibig sabihin, may nakipagtalik sa kanya nung gabi na yon. Ang lumalabas lamang, hindi persahan doon sa medico legal. So ngayon, kung po pwede yung ating mga katanungan ng isang babae ay gamitin ng gano'n, sobrang kalisingan under drugs, in kontra doon sa sa medical legal, ano yung maaaring pwedeng patunay na gano'n, na siya ay ginawa ng ganong klase ng panghahalin. Hinalay siya ng lasing. Paano papatunayan ng ating anong medical na patunay o ano bang iba't ibang patunay do para masabing gano'n siya hinalay siya ng lasing. So ngayon, yung paghahalin ng lasing, rape ba yun o hindi? Nandun sa medical legal. Pero merong presence of may presence of semen. Pero ngayon, yung presence of alcohol and drugs, mukhang walang sinasabi doon sa medical legal. So, yan ang malaking problema. Ngayon, sabi ng PNP, ay mayroong parang administrative error yung SOCO o yung tumingin sa medical legal o yung sa autopsy. Na kung saan ay dapat ay nauuna muna yung medical legal o yung autopsy before siya dadalhin doon sa embalming, parang gano'n. Nauna yun. So, ngayon, yung pagdating ng toxicology, para ma-determine mo yung blood niya kung siya ay mayroong presence ng alcohol at droga, mukhang hindi na mangyayari yan dahil drain na siya doon sa embalm. So, yun ang isang malaking problema ron. So, ngayon ay we hope sana, maaari bang ang salaysay ng mga biktima magpatunay doon at halimbawa, paano papatunayan lasing yun? Pwede ba na salaysay ng mga kaibigan niya? At po pwede ba na, halimbawa, may mga alak doon, mga bote ng alak doon, pwedeng kalapin nyo, pakita na sa korte. Nagkainuman kami, ito mga alak, bote ng alak. Mayroon pa doon sa baso, halimbawa, pwede ganun. Tatanggapin ba ng korte yon na sinasabi nila na walang presence of alak doon sa katawan ng biktima? Paano mo papatunayan yun, nasasabihin? Para masabi na siya ni-rape nga ng lasing o ginamit ng lasing. Kasi kung ginamit ng lasing, pwede nga ba siya i-rape yun? Rape ba yun o hindi? So, kung ganun, paano ang maaaring ebidensya ron? Paano patutunayan yon? Kung ganun wala nang pwedeng toxicology na gawin doon. So, sana mayroon pang ibang kagalingan yung ating pamahalaan dyan para mapatunayan yan. So, ang ating katanungan doon sa investigador ay halimbawa, yung bang droga, yung droga ay pwede mag-cause nga ng aneurysm, yung drugs. So, base doon sa ating nakalap na information doon sa medical na sa mga website, yung ating mga facts diyan sa medical, yung drugs po pwedeng mag-cause ng aneurysm. So, pwede ba yan doon sa mga prosecution, pwede ba mag-cause ng aneurysm yan, yung mga ganyan. Kaya nga lang ang nangyayari ay hindi siya mapapatunayan ngayon dahil nga dun sa nangyaring autopsy. So ngayon, merong pinahayag naman na parang naka-intake siya.
So yan. So ngayon ay yung prosecution dahil nga sa mahina nga yung case, pinalaya yung tatlong suspect na kaibigan niya na siyang nagdala pa naman sa kanya doon sa sa hospital o clinic o unang re-revive sa kanya. So, yun ang proseso naman talaga ng ating PNP. Ikaw yung nasa crime scene, so ikaw muna dadamputin para magpahayag ka bago ka sabihin na ikaw ay wala naman talagang kinalaman doon. So, ngayon, lumalabas doon sa medico legal na natural death, kaya pinalaya. Walang rape na nangyari. So, natural death, no rape na nangyari doon sa medico legal. But, in fact, doon sa sinasabi raw na kaya nga may ano yung sukoro, merong admin failure dahil nga sa siya ay na-autopsy ng hindi inaayon sa proseso. So ngayon yung ating NBI ay nasa kanila na rin yung kaso. So gumagawa na rin sila ng parallel investigation. We hope makapag-imbestiga sila ng mabuti doon at magawa nila yung kanilang magagaling na kaalaman para mapatunayan talaga yung tunay na pangyayari doon sa ating sa biktima at mabigyan ng hustisya yung lahat doon na ano ba talaga yung katotohanan. Mahirap naman na makakasuhan ay mga na wala ka namang kasalanan. So ngayon ay nakikisa tayo sa pagsasaboses ng patas na hustisya sa pangyayaring ito in both sides. So fair justice, tayo nagkasaboses ng fair justice dito sa pangyayaring ito at para sa kabutihan ng lahat. Yung patas at makatarungan ng investigasyon at due process ay naway umiral upang maka-arrive sa katotohanan at patas na hustisya. It should be fair. Ang wala namang sala o kasalanan ay hindi dapat namang mag-suffer. So mahalaga yung buhay ng isang tao. Kaya napakahalaga na ito mabigyan ng patas na hustisya. Mahalaga na ikaw naman hindi mag-suffer doon sa pagkakasala, pero mahalaga na mabigyan ng hustisya yung buhay na napaslang at saka yung kanyang puri na kung ito man ay binaboy o binastos. So ngayon kaya kailangan mabigyan siya ng ng katarungan diyan. Ngayon ay we hope yung mga kaibigan nitong si Christine Nocera, yung mga bakla na yon, kung talagang kayo walang pagkakasala, huwag niyong pagtakpan kung sino man yung mga kasamahan nyo ron na sana wala kayong pagtatakpan. In a correct word, kayo hinihikayat natin na magbigay ng mahusay na statement at makatulong kayo din sa kaso. Hindi matulungan niyo si Christine dun sa kanyang mabigyan ng hustisya yung kanyang pagkamatay o kung siya man ay nagamit doon. Dahil sa may presence of may presence of semen. So, ginamit siya. So, ngayon kung lasing siya, tinatanong nga natin kanina, according to yours, na siya ay nakainom, nag-inuman kayo, so lasing. So, kung gagamitin ka na lasing, maaaring ito by rape or not. So, may kaso ng rape and homicide doon sapagkat kung gano'n na nangyari, maya't maya halimbawa ay kung po pwede yon na siya ay kapag ang lasing ay ginamit, ay rape, tapos maya-maya namatay siya, homicide. Ano kung may droga pa yon. So kaya may kaso doon, kaya sana ay mag-isa kayo doon sa pagbibigay ng statement sapagkat yung medical legal ay distorted according to dahil nga sa mayroong hindi nakuha sa magandang proseso. But accordingly, doon sa mga ilang bagay ay pwedeng makatulong na rin para ma-establish yung case. So sana ay suportahan ng lipunang Pilipino ang patas na hustisya at ang ating justice system ay magkaroon ng mahusay na proseso at patas. Ang pagprotekta sa kababayan ay naway umigting sa ating bansa at pangangalaga sa buhay at puri nila at pangangalaga sa buhay ng lahat. So ang pagprotekta sa innocence din naman ay mahalaga din naman na maprotektahan sapagkat hindi naman maganda na magsasuffer o papanugutin mo ay wala namang pagkakasala. Parang gusto mo lamang na mapanugot ang iba na hindi naman. So dapat mag-aaral tayo sa wasto para ang ikukulong o mapaparusahan ng batas ay
talaga may sala. Naway gabayan ng banal na Panginoon Diyos at Kristo Jesus at Mother Mary ang pamahalaan at marisolba ng kasong ito at ang katarungan ay umiiral. Fair justice for the victim and for all. Magandang hapon sa inyo lahat at naway nakapagsaboses naman ang The Critics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinyon, konsultasyon at komentaryo sa linggong ito. Magandang hapon sa inyo lahat at